Oy, part 4 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Ayun nga at nanirahan na itong si Asano sa pamilya Yozakura, kakulaitan ng buong angka ni Mitsumi na kanyang asawa na, at dito nakasabay na nga niya papalabas ang bayaw niyang si Shinzo, na may pupuntahang mission ukol sa isang counterfeit scheme, at bago nga makalabas ay sinabi sa kanya na may ibibigay daw ito ngunit di muna pinakita. Sabay na ngang pumasok ng eskwelahan sila Asano at Mitsumi at habang nag-uusap ng naglalakad ay bigla na nga lang may ligaw na bowl ang tatama sana sa kanila ngunit basic sinalo lamang ni Asano nang hindi nakatingin at mukhang nagbubunga na ang pagtira nito sa pamilya Yozakura, na lubos kinamangha ng mga taga-baseball team at gustong sumali itong binata sa kanila. Kalaunan ay napag-usapan na nga rin nila ito ni Mitsumi habang kumakain sa lunch break, at di man daw pansin ni Asano pero ibang-iba na raw itong binata at lalong lumalakas sa bawat pagdaan ng araw, na siyang bunga ng kanyang matinding training sa Yozakura. Medyo alalay nga lang daw si Asano at medyo nakakahalata na rin ang madlang people at tinatawag na nga raw siyang ninja sa eskwelahan. Matapos ang eskwela nila ay rekta nagpatulong naman itong si Mitsumi kay Asano sa office works niya bilang head ng kanilang pamilya, ukol sa real estate management ng kanilang pamilya, investment stocks at iba pa. Siguraduhin nga raw na i-check ni Asano ang bawat dokumento dahil sumisingit ng mga fake divorce paper ang kanyang kuya paminsan-minsan. Bigla na nga lang natigilan si Mitsumi nang makita ang papeles ni Kengo, na rekta pinuntahan agad nila, at kulang nga raw ang paperworks na isinumite nito sa kanya. Aces naman papel lang naman yan, okay na yan, ribat naman ni Kengo kay Mitsumi. Kaya sumingit na sa usapan nitong si Asano at baka nasa paligid nga lang daw ang kulang na papeles ni Kengo kaya hanapin na lamang nila. Papeyex-petex nga lang itong si Kengo at tila nang aasar pa, at masyado na raw bungangera itong si Mitsumi na tila isang nanay di tulad noong bata pa sila. Kalaunan ay nabuisit na nga itong si Mitsumi, ngunit may kaliksihan itong si Kengo at agad nakatakas sa kwarto. Kaya naman sa inis ni Mitsumi ay inactivate ang hibernation mode ng kanilang bahay nang di makalabas at makatakas ang pasaway niyang kapatid na nag-aangas. Samantala, POV naman ni Shinzo ang pinakita kung saan ongoing ginagawa ang kanyang mission, at namangha na may ganitong teknolohiya na ang mga kawatan makapeke lamang ng pera. At dito narinig mula kay Taba na salamat daw ito lahat sa kasosyo niya na bagito, kaya smooth ang transaksyon ng kanilang mga kargamento. Wala naman na nga itong sinayang na oras at kinuha na ang pinaka-plate ng peking pera ng mga kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay may double trap ang safe na pinaglalagyan nito na pinakitang nag-alarm kalaunan. Samantala, balik sa bahay ng mga Yozakura ay nagpatuloy naman ang paghahanap nila Asano at Mitsumi sa pasaway na si Kengo, at dito inisa-isa na nga ang bawat kwarto ng kanyang mga kapatid ngunit walang ni anino man ni Kengo silang nakita. Maging sa kwarto ng adik niyang kuya na puno ng kanyang larawan ay wala silang nakita at di na ginustong pasukin pa. Ngunit nang sila ay makaalis ay isang ngisi mula sa anino ng kwarto ang pinakita. Baka nakalabas na siya, ika na nga lang ni Asano at di nila mahanap ang pasaway niyang bayaw. Ngunit pinabulaanan lamang ito ni Mitsumi at wala raw itong kawala sa hibernation mode ng kanilang bahay. Sa kung saan ay bigla na nga lang lumutang sila Futaba at iba pa. At pinagtataka kung ano raw ginagawa ng mag-asawa at kung nakikipaglaro na naman daw ba ang mga ito kay Kengo ng tagutagwan. At dito nalaman mula kila Futaba na kanina pa sila wala sa mga kwarto nila at nagko-compile raw sila ng mga impormasyon ukol sa drug cartel na nahuli nila last week, kaya naman napagtanto nila Asano na all this time si Kengo ang nakaharap nila sa bawat kwartong nadaanan nila. Walang ano-ano'y napansin na nga nila sa isang painting si Kengo, sabay hinabol ito ng biglang tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad ay muli na namang nakatakas, at binato pa nga raw itong si Asano ng painting na hawak nito, at tumakbo sa isang butas na tinuro ng ating bida. Lubos kinabuisit na nga ito ni Mitsumi at nakatakas na naman daw sa kanya ang pasaway na si Kengo, sabay disable ng hibernation mode ng bahay, na tila nagbigay ng ngiti dito kay Asano. O siya, tayo na lang maghanap ng mga papeles, banggit na nga lang ni Mitsumi. Ngunit nang nasa kwarto na sila ni Kengo ay bigla na lamang nitong nilagyan ng posa si Asano at tinawag itong Kengo nang may ngiti sa mukha nito, na lubos kinagulat ng binata. Bistado niya raw itong si Kengo kahit ano pa ang gawin nito, maging noong tinago nito si Asano. Tsaka sa kaalaman nga raw nitong pasaway niyang kapatid, ay lagi raw siyang pinapauna ni Asano kapag pinagbubuksan siya nito ng pinto,
Magaling kang kupal ka pero marami ka pang kailangang matutunan, banat na nga ni Mitsumi kay Kengo na kanya ng Nabisto. Napa-flashback na nga itong kapatid at may naalala sa katauhan ni Mitsumi, at dito kalaunan tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Nag-sorry na nga rin ito kay Asano at ipinakiusap dito na huwag na itong masyadong maging formal sa kanya kapag kinakausap siya, na siyang nagbigay ngiti na nga kay Mitsumi na nakikinig sa kanila sa labas ng kwarto, habang itong Kuya Kyoichiro naman nila ay napaluhod na lamang nang makita na sinulatan ni Mitsumi ang picture na pinakatatago-tago niya at nabisto nga ng dalaga. Habang kumakain ay bigla na nga lang naalala ni Asano ang bayaw niyang si Shinzo at tila ginabi na raw sa mission nito. Hanggang sa makatanggap na nga sila ng tawag mula kay Shinzo kung saan humihingi ng tulong sa kanila, at medyo na-corner ng kalaban gawa ng naubos na raw ang kanyang mga sandata. Pinag-alala na nga ito ni Mitsumi dahil pang malakasang weapon expert man daw itong si Shinzo, ay isa itong duwag at lampa kapag wala ng sandata. Wala na ngang sinayang na oras pa sila Mitsumi at Asano na siya nangang rum espo dito kay Shinzo, kung saan si Mitsumi bilang navigator ng ating bida at tagakalma ni Shinzo, habang itong si Asano naman ang pumunta at to the rescue sa bayaw niyang na-corner sa mission nito. Di pa man nagtatagal ay may nakaengkwentro agad si Asano at tinutukan siya ng baril sa kanyang ulo, dahil dito ay biglang naalala ang turo sa kanya ng bayaw niyang si Shinzo ukol sa kung papaano makakounter ang ganitong sitwasyon, atres ng kaunti. Ablutin ng braso na may baril sabay sungal-ngalin ng siko ang kalaban ng di na makalaban. Sa kasamaang palad ay narinig na siya ng mga kalaban, na rekta pinuntahan na nga itong bida natin, sabay bungad ni Kalbo na puro porma lang naman at tuhod ni Asano ay ninamnam. Mga walang kwentang kalaban, ayon na damay papati kinabukasan, ni Kuyang Betlogs ay wala nang maanakan. Walang ano-ano'y nilabas na rin ni Asano ang baril na pinakitang ibinigay sa kanya ni Shinzo kanina. Na siya na nga nitong ibinir kay Kuya Kalaban na nasa kanyang harapan, di nagtagal ay natunto na nga ni Asano ang kinaroroonan ng bayaw niya, na siya na ngang agad dinambahan siya at todo-todo ang takot ng mag-isa lamang siya at tuwang-tuwa na niyakap ang dalang baril ng ating bida. Mabilis pa sa toyo ng jowa mong nagbago ang personalidad nito nang lumutang ng muli ang mga kalaban at pinagbibasek na nga lang ni Shinzo na lubos kinagulat ni Asano. Malarambo na nga nitong pinatumba lahat ngunit sa kanilang unti-unting paglabas ay bigla na lamang may bumaril kay Asano. At dito pinakita ang isang lalaking nakamaskara na pinagbantaan sila, at kung hindi raw ibababa ni Shinzo ang sandata niya ay pasasabugin niya ang ulo ni Asano. Wala namang naging choice si Shinzo kundi sundin ang utos ng kalaban at baka maalanganin si Asano, sabay na alala naman ng ating bida ang paalala sa kanya ni Mitsumi, na sa mga sitwasyong ganito, ay bigyan niya lamang ng kung anong magagamit na sandata si Shinzo ay GG na ang kalaban. Walang ano-ano'y bumunot na nga ng tinidor mula sa pinadalang gamit ni Mitsumi itong si Asano, at rekta ipinasa kay Shinzo. Malabalang ibinato na nga ito ni Shinzo sa baril ng kalaban na siyang agad nawasak, abat bumunot pa nga sana ang kalaban ng 45 niya ngunit mas mabilis at asintado, itong bayaw niya kaysa sa gago, ayon bagsak ang bobo. Kalaunan ay buhat-buhat na nga ni Shinzo na umuwi itong si Asano, at todo sorry sa mga nangyari. Huwag nga raw itong ipag-alala ni Kuya Shinzo niya dahil dapat nga raw siya ang magliligtas dito, bagkus ay nabaliktad pa at siya pa ang may tama ngayon. Simula ngayon ay mas magpapalakas pa raw siya, ika naman ni Shinzo at mukha man raw siyang tanga pag walang sandata, ay kuya na daw siya ni Asano kaya dapat mas maging malakas pa siya para sa kanyang mga kapatid. Sa kung saan ay ipinakita naman si Boy Martillo na tila kumukuha ng impormasyon mula sa mga pinatumba nila Shinzo, at sino raw ang mga employer nito, at nang pinadala na nga kay Papa God si Kuya Sniper ay pinakitang tinignan ang cellphone ng may picture ni Asano, pa-like at subscribe na rin muna lads baka naman, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.